let's begin our topic for today pertaining to the Joshua chapter 23. Napaganda mga kapatid ng ating mga napag-usapan. Recording in progress. Now, Joshua 23, okay mga kapatid. Now, in Joshua chapter 23 verse 1, salamat Panginoon for the opportunity to bless your people. Panginoon, salamat po sa karunungan, Panginoon, na ibibigay mo po sa amin. Turuan mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng galing, dunong, Panginoon, upang maunawa namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Teach us, O Lord. Guide us in Jesus' name. Amen. Now, ito naman kapatid, yung final, sabi nga ni Pastora, Joshua was in his deathbed. You see mga kapatid, tayo ay, tanggapin natin ang katotohanan na tayo ay lilipas din. Amen. Hindi tayo habang buhay na buhay. Amen. Bagamat gusto nating mabuhay lagi ng mahaba, pero mga kapatid, kung kayo naman ay mga 100 years old na, huwag nyo na ipatawag si Pastor. Pastor, pwede po bang pag-pray yung nanay ko at Kapatid, anong gusto mo ipag-pray ko sa nanay mo? Ilang taon na ba yan? 130 po. Anong gusto mo? Pahabain pa ng Lord? Ang buhay. Amen ba mga kapatid? Kasi darating ang buhay na yan, Sister Cecil, and that is the reality of life. Tatanda tayo at tayo ay, sabi nga ni Brother Josh, ay tatawagin tayo. Amen? Pero sabi ng Panginoon, Sister Arlene, na to die is gain. To live is for Christ, and to die is gain. Amen? Kaya ang isang Kristiyano, mga kapatid, hindi dapat tayo natatakot mamatay, Brother Ma. Amen? Pag namatay tayo, napalapit ka sa Diyos. Nandun ka na sa langit. This morning, we were talking about every night, Sister Arlene UK, si Jewel at saka si Chelsea, they always pray for her grandmother who passed away on September 25 last year. And their prayer was like this. Their children, they are like their children where they pray, Lord, sana po masaya si Lola. Lord, I hope that my grandmother is happy in heaven. And you know what, Sister Cecil, this morning, Sister May said to me, baby, napanaginipan ko si Mami. Kasi yung prayer ni na Jewel at saka ni Chelsea kagabi, na sana daw masaya ang lola niya, and then nakapanaginip siya na ang mami daw niya ay nasa prayer meeting, nasa langit, Brother Matt. Nasa prayer meeting ang kanyang nanay. Kaya, what else we could ask in life, mga kapatid? Na kapag tayo ay dumating sa huling hantungan ng ating buhay, mga kapatid, tayo ay nandoon sa langit. Amen? Kaya huwag niyong katatakutang mamatay. Amen? Bagamat, sabi nga ni Pastora, huwag niyo namang ipanalangin mamatay kayo, pero huwag niyo namang katakutan. Amen ba? At pangit din naman yun sa isang Kristiyano, Brother Matt, na sana kuhanin na ako ng Diyos. Amen ba? May mga Kristiyanong ganon. Gusto nang magpakuha sa Diyos, Brother Matt. Buhay ka pa, huwag ka namang kukuhanin huwag namang bubuka ang lupa, mga kapatid. Huwag niyo namang ipanalangin na sana ay, may nakita ko kanina sa Facebook na, ang sabi ba naman niya bakit hindi pa kukuhanin ni Lord? Marunong ka pa sa Diyos. Gusto mo bang mauna ka pa sa Diyos na kuhanin ka ng Diyos? Ayaw pa ng Diyos Amen ba? May mga tao nagdadasal, ayaw mamatay, pero kinukuha na ng Diyos. Yung iba naman gustong mamatay. Amen ba mga kapatid? Masarap ang mabuhay, Brother Matt. Amen? Ang mabuhay sa Panginoon na isang kagalakan. Masarap ang nabubuhay, mga kapatid. Now,
tinawag ni Joshua ang mga tao sa kanyang deathbed. And then Brother Joshua was saying, "You have seen all that the Lord has done to all these nations because of you, for the Lord your God is He who has fought for you." Ipinaalala ng Panginoon, mga kapatid. Ipinaalala ng Panginoon sa mga Israelita na ang Panginoon talaga ang gumawa ng mga bagay. Kasi kung titingnan mo, Brother Matt, the Israelites they're not armies anyway. They came from Egypt. Alam mo yung parang isa kang domestic worker, tapos pagbalik mo, Sister Cecil, sa lugar nyo, naging isa kang army na pambato ng Pilipinas sa Afghanistan. Wala kang alam. Because obviously, you're not trained. And the problem with people now is to be assigned into a task. They are not trained to do so. Yun ang mahirap. Kaya 'di ba, pag nag-a-apply ka ng trabaho, Sister Mercy, laging hinahanap ng mga employer, Sister Chami, hahanapin palagi ng mga employer na ano ang karanasan mo. But the Israelites, they've got nothing. Wala silang alam. Ang alam nila magtanim ng palay. Ang alam nila paluin ng latigo ng mga Ehipsyo. But Joshua reminded them, it was God who fought for you. Everything na nangyari sa buhay natin, sabi ni Brother Josh sa kanila, ay galing sa kabutihan ng Diyos. Maganda rin mga kapatid sa ating mga anak na alam mo, yung mga blessings, yung kumakain kayo ng masarap. For example, Sister Arlene UK, nagpapadala ka ng pera sa Pilipinas. Sister Mercy, nagpapadala ka ng pera sa Pilipinas. Maganda palagi, ipapaalam sa mga anak mo, mga anak. Yang kinakain ninyo, yung blessing ninyo, galing yan sa kabutihan ng Diyos. Yes, nagtatrabaho si Mommy. Yes, nagtatrabaho si Daddy. But without Jesus, without the goodness of God, we are nothing. Lagi kong sinasabi yan. Hanggang ngayon mga kapatid, hanggang ngayon, lagi kong sinasabi sa mga anak ko yan, hindi ko kailanman binigyan ng parangal na ako ganito, masipag si Daddy, no. I always give back the glory to God. It's important mga kapatid. Kagaya ng ginagawa ni Brother Joshua. And then sinabi ni Brother Joshua mga kapatid na, I have divided to you by lot these nations that remain. Now it remains for each individual tribe to fully possess what God has given them. Ganon din ang buhay natin mga kapatid. Minsan magpapamana ka, magbibigay ka sa mga anak mo, at hindi naman araw-araw ng buhay mo ay nandiyan ka. Kaya ang gagawin ng mga anak mo, ito namang anak, ang mga pamana ko sa inyo, pero ngayon na mawawala na ako. You know, mga kapatid, it's also good for us to remind our children na hindi habang buhay nandiyan ka. Amen? Remind them. Anak, Daddy is here today. Mommy is here today. But not every day of your life, Mommy and Daddy will be here for you. Sabi ko kanina, Sister Risa Di Maano sa mga anak ko. And one thing, Lola passed away. Lola died last year. And that is the timeline that God gave her. And you know what, Jewel and Chelsea? One lesson learned that I would like to tell you. And this is Sister Arlene, Eliza. Sister Jewel is 5, 6, and 9 years old. Amen? But even dun sa mura nilang pag-iisip mga kapatid, sinasabi ko sa kanila, one thing that life is teaching you is this, Sister Charmy. Enjoy the people around you. Enjoy the people you love while they are still alive. Enjoy with them. Enjoy. Pahalagahan
pagsikapang maging masaya habang buhay. Bakit? Hindi tayo habang buhay ay buhay. Hindi tayo habang buhay, mga kapatid, ay nakakakain. Hindi habang buhay ay nakakalabas. Hindi habang buhay ay nandyan sila. Let them know that you love them. Appreciate everybody. Learn to do good things to everybody while they are still alive. Amen? Now, sabi ni Brother Joshua, ngayon ipamana ko na yan sa inyo, kayo naman ang magpapatuloy niyan. Ganon din sa mga anak natin. Huwag lang yung bigay lang kayo ng bigay ng pera, bilang ng bilang. Iba kasi may mga OFW, walang ginawa kundi magpadala ng box. Alam mo yon? Magpadala ng mga chocolate, magpadala ng bagong phone, bagong sapatos. Okay din yon. Pero hindi yun ang kabuuan ng buhay eh. Life is about continuity. A success is a failure without a successor. Joshua's success would no longer be a success for a long time if his next generation will fail. Ganon din tayo, mga kapatid. Kailangan maituro natin sa ating mga anak ang kabutihan ng Diyos. May pakilala ninyo sa inyong mga anak ang pangalan ng Diyos. May pakilala ninyo sa inyong pamilya ang Panginoon. Yung kabutihan ng Panginoon sa inyong buhay. Now, on verse 6, sabi rito, mga kapatid, therefore, be very courageous to keep and to do all that is written in the book of the law. Tinuturuan tayo, mga kapatid, na ang sabi rito ni Brother Joshua ay kailangan nilang gawin ang lahat ng mga nakasulat sa aklat ni Moises upang hindi kayo pumunta sa kaliwa at sa kanan o kayo ay magkamali. You see, mga kapatid, becoming a follower of Christ is very, very difficult. It takes courage. Why, Brother Matt? Because becoming a Christian, you will always be doubted. People who know you will question you. People who know you will doubt you, will mock you, will ridicule you, will discriminate you because you are where you are. And it is up to you to become so full of courage and to tell them, you know what, whatever you say, I will stand on this faith. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, kahit lait-laitin mo pa ako. Kasi people who know you will try to discredit you, that where you belong now is a mistake. And you wanted to go back to who you were. Yun ang sinasabi rito ni Brother Josh. You need to be courageous. Because following God is not for the faint-hearted. Ang pagsunod sa Diyos, hindi basta sumunod to. Itong pagpunta na lang sa Zoom eh. Mahirap ito. Yung sumunod ka sa Diyos, mahirap sumunod. Kasi ang pinakamadali, Sister Lynn, ay hindi sumunod. Ang pinakamadali, Sister Charmy, Sister Erlinda, Sister Jackie, yung hindi sumunod. Pero ang pagsunod sa Diyos, kailangan ng tibay ng kalooban. Kailangan ng tibay ng pagsunod sa Diyos. Kailangan ng may paninindigan. Kailangan may paninindigan ito. Because people will always try to ask you what happened. Tama ba yan napuntahan mo? Baka niloloko ka lang dyan. Hindi basta ito, mga kapatid. Kailangan, sabi ni Brother Josh, you need to be courageous. Kagaya natin, in universal application of these particular facts is that we need to be courageous. Sa mga tao magtatanong, ano ba napuntahan mo, Charmy? Kailangan matapang tayo, mga kapatid. Bakit? Madaling bumalik eh. Tama yung mga nagda-diet. Ito, mga kapatid, nagda-diet na tayo. Ang pinakamahirap, may nagsabi sa akin ito, mga kaibigan ko ito na mga may mga kaibigan ako talaga na medyo talagang very consistent sa dieting. Sabi niya, Kuya Don, alam mo, ang pagda-diet, madali mag-diet.
Ang pinakamahirap sa pagda-diet, Sister Mercy, sabi niya sa akin, ay ito, yung maging consistent. Madali mag-diet eh. Ay, bukas na lang ako magda-diet. So, bukas, okay, bukas, simula ka na, Monday. Grabe, fasting. Ngayon, Sister May, Sister May, nagsimula na siya ng fasting today eh. Sinabayan niya ako kasi every week, Brother Jay, every Wednesday, nagfa-fasting ako ng buong araw ng midweek. Aside from my 12-12-12 na regime every day, meron pa akong midweek na fasting. Sinabayan ako ni Sister May. Baby, sasabayan talaga kita. Kala mo ha. Eto na, Sister Arlene. Bago magsimula ang Bible study, sabi ko, after 6, hindi tayo kakain. Magsisimula pa lang 8 pa lang pagbukas ng pinto. Kumakain sa baby. Sabi ko, baby, labag sa batas yung ginagawa mo. Hindi dapat. Ibaba mo yan. Ibinaba niya. Hindi ko alam kung kinakain niya ulit. Pero, yan sinasabi ko mga kapatid is this. Mahirap ang sumunod sa Diyos, Sister Mercy. Kasi your body will always try to go back to your default position. Kung sino ka dati, hahanapin ng bituka mo yun eh. Hahanapin ng system mo yun. Yung dati mong pagkatao, Brother Matt, hahanap-hanapin mo yun. But you need to be full of courage to stand firm and fight a good fight of faith. Na nandito na ako sa pananampalatayang ito na kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw. Ang sabi ni Brother Moses, ni Brother Joshua rather, to keep and to do all that is written in the book of the law. They must do all. Amen? Hindi pwede sumusunod ka lang, isa lang ang binabasa mo. Kaya yung ibang mga religion, mga religious denomination, selected ang pagbabasa. Pagdating doon sa Malakay 3:10, hindi na natin babasahin yan. Old Testament yan eh. Ba't binabasa mo ang Genesis? Ba't binabasa mo ang awit, tapos Malakay, hindi mo binabasa? Selective. Mali yun. Ang sabi ni Brother Josh, all the book of the law. Lahat susundin mo yan. Depende na lang, siyempre, kung may mga changes. For example, mamaya papag-aralan natin yung changes na yon. Pero, sinasabi ni Brother Moses na, ni Brother Joshua na, sundin mo lahat. Hindi pwedeng selective ang pagsunod. Kailangan, pag sumunod ka, lahat na. Amen ba, mga kapatid? Yun ang sinasabi ni Brother Joshua. And then, mga kapatid, sinasabi rin dito, mga kapatid, na, you shall not make mention of the name of other gods. Hindi sinasabi, Sister Cecil, makikita mo na, Joshua was not saying, do not just serve other gods. Just the mere mention of the name. Yung mentioning of the name, ayaw ni Joshua yon. Ayaw ng Panginoon na marinig na may iba pa tayong ibang sasabihin. Amen ba, mga kapatid? Imagine mo si Brother Rodolfo at si Sister Erlinda, may kaharap si Sister Erlinda na kaharap na si Sister Erlinda, kumakain sila, pero sinasabi niya, alam mo Erlinda, meron akong ibang girl, meron akong ibang kulasisi. Ang pangalan niya ay for example, si Petra. I love you, Petra. I love you, Erlinda. Pero I love you, Petra pa din. Ay, sabi ni Joshua, hindi. Lagot ka. Because, sinabi Sister Cecil mapanibuguing Diyos ang Diyos. Nagsiselos ang Diyos. Amen ba? Baka gusto mo, Rodolfo, na makakita ng sumasabog na bulkan dito sa Kilburn. Kaya baka talaga magkatotoo ang pangalan ng lugar na ito. Kill na, burn ka pa. Amen ba? Yun ang sinabi Yun ang sinabi ni Brother Josh. Just the mention of the name, wag mong sasabihin. Wag. Hindi Yung ibang tao talagang ipagpepiesta, ilalakad, itatayo, lalagyan ng mga panyo, tapos dadasalan pa. Kaya sinasabi ko na people worship the creation more than the Creator. Yun ang malaking pagkakamali yun Na
Sinasamba nyo ang ginawa, pero yung gumawa, ay hindi nyo sinasamba. Tingnan mo sa ibang reliyon, masikat pa ang Mama Mary, masikat pa si San Jose, masikat pa si ganoon. Pag sinabing Jesus, parang bokya sa kanila. Hindi nila, ang Diyos sa kanila, hindi nila kilala si Jesus. Mas kilala nila si San Roque, si San Juan. Pero sa pangalan ni Jesus, hindi nila kilala. Ayaw ng Diyos ng ganoon. Maliwanag na maliwanag eh. Kaya mga kapatid, kailangan matutunan natin yung sinasabi ng Diyos. Sabi ni Brother Joshua, lahat ng ito ay susundin ninyo. Otherwise, magagalit sa iyo ang Diyos. Eh, ayaw kong magalit sa akin ng Diyos, Brother Matt eh. Ayaw na ayaw ko niyan. Kahit naman sa mga asawa natin eh. 'Di ba? Brother Jay, pag ayaw ni Sister Ami, wag mo nang gawin para hindi kayo mag-away. Eh kasi, kaya naman nag-aaway kayo dahil ginagawa mo talaga yung ayaw niya, eh di mag-aaway talaga kayo. Pero subukan mo sundin mo lahat ng ginagawa niya, yung sinasabi niya, yung gusto niya, hindi kayo mag-aaway. Ganon din ang Diyos. Para katuwaan tayo ng Diyos, para maging matagumpay tayo, sumunod na lang tayo. Yun ang sinasabi. Huwag na kayong mention ng ibang bagay. Yung kanila daw, sabi rito, for the Lord has driven out from before you great and strong nations. But as for you, no one has been able to stand against you up to this day. Walang tumayo eh. Brother Matt, you have to remember, when David fought Goliath, King Saul reminded him who Goliath was. Hey David, you're just a boy. You're just a shepherd boy. This man Goliath was a warrior trained, supremely trained, highly educated in the battles like this ever since he was a boy like you. Mandirigma si Goliath eh. And Goliath, as we all know, Brother Matt, came from the bloodline of the Anakites. Higante si Goliath eh. Bakit ko sinasabi yon, Brother Matt? Importanteng malaman, mapaalalahan nitong mga Israelita nito kung sino sila. Wala silang sinabi. Maliliit nga, si Caleb nga, si Joshua eh. Ang tingin nila sa sarili nila, para sila mga tipaklo, mga langaw lang sa paningin ng mga higante. Pero sinasabi ni Brother Joshua, at the last moment of his life, he reminded them, hey, walang sino man ang nakatayo, ang lumaban sa inyo, na nagtagumpay. Because it was God who was fighting for you. Do not ever forget that even a single moment. Wag mong kakalimutan. Wag mong kakalimutan na ang Diyos na ito ang nagpatagumpay sa. Ganon din tayo mga kapatid. Maraming mga tao nakakalimot. Pag dumami na ang pera, nakarating na sa abroad, nakapag ganito na, eh, sabi ng Panginoon, bye. You see, maraming nakakalimot eh. Pero alam mo, Brother Matt, ang Panginoon naghahanap. Even si Jesus we're talking about the Old Covenant and the New Covenant. In the New Covenant, mamaya pag-aaral natin yan very quickly, Jesus Christ still asks, where are the 9? Bakit madaling nakalimot yung mga taong yan? Pinagaling ko na, di man lang nagpasalamat. Naghahanap ang Diyos na magpasalamat. Nananalangin ka, pagalingin ka. Gusto mong pagalingin ka, tapos pinagaling ka na, wala ni Haniho, wala ka na. Para mga taga-Pilipinas. Amen, Sister Judith. Pag tumawag ka sa Pilipinas, padala ka na ng 10,000. Ni Haniho, ni thank you, wala. Tatawag na lang uli yan, Sister Chubby, wala na ulit. Padala ka na ulit ngayon. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Masakit yon para sa atin. Tingnan mo, yung mga taga-Kuwait, mga taga-Qatar, mga nakapangpos na, hindi Qatar Maranatha ha, yung mga OFW Qatar. Kasi member din ako ng mga yan eh. Nakikita ko, ang mga pamilya ko, napadala ko ng 5,000, ni Haniho, wala. Wala man lang pasalamat. Eh tayo nga nasasaktan. Pag hindi ka napasalamatan, yung pa kayang Diyos na nagbigay sa'yo ng isang dakilang bagay, eh ang ginawa ng Panginoon, di basta. Biro palayain ka ng after 400 years, ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, walang katulad. Yung pagalingin ng mga tao noong unang panahon na may ketong, na walang kagamutan, hindi basta kasi walang gamot.
Pero after na makuha na yung kanilang mga gusto, nawawala. Kaya maganda, sabi nga na matatanda mga kapatid, ang gamot sa nakakalimot ay paalala. Hoy! Amen ba mga kapatid? Kaya maganda, magka-throwback. Alam mo, kaya gusto ko yung throwback, Sister Arlinda eh. Yung throwback, yung galing ka ng Saudi. Sino ba yung nakitaan ko ng may mga throwback. Oh, yun. Tandaan mo kung ano ka. Oh. Sabi ko nga kay Pastor Paul, tandaan mo kung sino tayo. Tayo yung mga taga-balok-balok. Oh. si Pastor Madeline, Pastor Sally, tayo yung magdadagat. Sino ka tayo? Para magmalaki sa Diyos? We're nothing. Even King David himself. He even said, "Who am I? Who am I, Lord God, that you will take me this far? I'm just a shepherd boy." But King David was called a man in God's heart and considered to be one of the best and the finest and the most famous king of the Israelite. Sino tayo para magmalaki? Ibalik mo lagi sa Diyos yun. Tandaan mo kung sino ka. Kaya yung kasabihan na ang di lumingon sa pinanggalingan, talagang dapat lumingon ka. Bakit? Tingnan mo kung gaano ka nakalayo, Brother Matt, yung pagdating sa iyo ng Panginoon, yung gaano ka nakalayo dinala ng Diyos. Ang layo, milya-milya, ang layo. Pasalamatan mo ang Diyos. Yun ang kulang sa tao minsan eh. Pag tayo mapagpasalamat, ay naku, uulitin ng Diyos yan. Tama yung mga di ba? Minsan, yung may nagbigay sa iyo, ay, ang salamat naman ako. Salamat talagang. Alam mo, hindi mo alam kung paano kung masayang-masaya dahil sa mga ibinigay mong ito. Naku, yung nagbigay, magbibigay ulit yan. Oh. Kaya pag may nagbigay sa inyo, sample, di ba? Sinasabi ko sa inyo, pag may nagbigay sa inyo ng isang tasang gulay, ng kanang Tupperware na may laman, ay ang kasabihan ng mga Pilipino, Sister Arlinda, hindi huhugasan. Ay di pag yung nagdala iniuwi yung Tupperware, di madumi pa, tapos may mga mumumu pa, may mga manti-mantika pa, maghuhugas pa. Anong kasabihan naman yan mga kapatid? Hindi ko makita ang logic, ang relevance nung hindi paghuhugas ng plato at uulitin daw. Ay kung ako ang nagbigay niyan, hindi na ako magbibigay ulit sa iyo. Ay hindi mo hinuhugasan yung mga binigay ko eh. Unang-una, hindi mo sinauli yung Tupperware. Pangalawa, isinauli mo nga, may mantika pa. Panis pa. Aba, hindi gano'n. Kailangan matuto tayo magpasalamat sa pagbibigay. Sa mga nagbigay. Pasalamatan mo, ilagay mo sa Facebook. Kaya ako, pag may nagbigay sa akin, kinukuha na ko agad. Pinopost. Bakit? Kasi yung nagbigay, at least, credited. Hindi ka man nakabayad ng monetary. Abay, kahit man lamang sa paging, ay salamat kay Sister Janine na nagluto ng isang siopaw. O, edi, masayang-masaya siya, uulit-ulit siya. Balita ko, magluluto para siya, si Starling, di ba sabi niya? O, kiniburuin mo yun. Meron ka na kagad, kinontrata mo na kagad, ganun ang Diyos. Pag hindi ka nagpasalamat, baka mawalan ng gana ang Diyos sa atin. Kasi may damdamin ng Diyos eh. Amen. Now, ano pa mga kapatid, ang ating matututunan dito sa talatang ito, as Israel abided in the Lord, for the Lord has driven out from you, before you, great and strong nations. Hindi basta mga tao ang pinalis ng Panginoon eh. Sister Charmy, hindi basta mga tao, mga higante. Ang mga higante, Brother Matt, tatandaan mo yung pinasok nila, Brother Matt, hindi basta teritoryo. The promised land was a land where milk and honey flows. Nandoon yung gatas at pulot, normal, natural na lumalabas. Kaya yung mga tao, lumaki ng lumaki. Tama yung mga tao uminom ng gatas, yung pala inom ng gatas, ang tataba, ang lalaki niyan. Di ba, nung unang panahon, pagka ikaw ay pag uminom ka ng gatas, kung lalaki ng lalaki, tataba ka ng tataba. Ganon na nangyari, siguro ganon na nga. Higante na nga sila, tapos ang kinakain pa nila, yung malalaking ubas na ganon, ang bunga ng ubas nila, matataba. Kasi mataba ang lupa. Yung ininom nila, honey, matatamis, talagang masarap na masarap. Biruin mo, Sister Arlene, pagdating mo doon, yung mga halaman na hindi mo itinanim, yung mga bahay na hindi mo ginawa,
Darating ang Israel doon, pinalaya sila, lumayas kayo rito. Sabi ng mga higante, wala si Raulo ito mga to ah. Ako ang gumawa, ako nagpakahirap dito sa garden ko, sa vineyards ko na to. Itong mga bago to, kararating natin, nako. Kaya nagkapatayan sila. Bakit? Pinangako ng Panginoon eh. Ganon din tayo mga kapatid, brother man. You know, sa buhay ng isang Kristiyano, ito ang magandang pangako ng Diyos sa atin mga kapatid. Sister Blessed Christy. Ang pangako ng Diyos, may mga bagay, ang kayamanan ng sanlibutan, ililipat niya sa mga matuwid. Amen ba? Yung kayamanan ng daigdig, Brother Matt, will be transferred to us na mga matutuwid. Yung mga bagay na hindi mo itinanim, hindi mo ipinagawa, hindi mo pinaghirapan, hindi ka nagsaing, darating ka doon, Brother Matt, uupo ka na lang sa lamesa, kakain ka na lang. Ganon ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Amen? Ganon ang plano ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Yung mga pinaghirapan ng iba o yung talagang iba'y naghirap, pero ihahanda ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Ganon ang ginawa. Hindi basta mga taong pinalayas ng Panginoon sa mga Israelita, mga higante. Kaya pagdating nila doon, eto na, maghahati-hati na tayo. Bro, ganun logic. Pagdating nila, brother, naghahati na lang sila ng lupa. Matatabang lupa. Hindi basta mga lupa. Kaya mahalaga mga kapatid na kayo ay, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, it's time to invest in a real estate. Hindi ako nagbibigay ng advice, pero generally speaking, maganda na meron tayong paghahati-hatian. Amen ba mga kapatid? Para sa pagtandaan ninyo mga kapatid, meron kayong ipapamana sa inyong mga anak. Pinaalala ng Diyos sa mga taga-Israel, you have to love the Lord your God. This is what they must be careful to do. Huwag tayo makakalimot. Mamahalin mo ang Diyos. Kaya Sister Arlene Lusong, ang pagmamahal sa Diyos mga kapatid, ang kabuuan ng utos ng Diyos ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig sa Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa. Pag mahal mo ang Diyos, hindi ka gagawa ng masama. Amen ba? Pag mahal mo ang Diyos, di lahat ng bagay para sa Diyos. Wala kang gagawin na may reklamo. Bakit? Mahal mo ang Diyos. Amen ba mga kapatid? Huwag natin kakalimutan yung pag-ibig sa Diyos. Amen? Ang sabi ni Brother Jude, they must keep yourselves in the love of God. At kung mahal mo ang Diyos, sabi ng Panginoong Hesus, kung talagang mahal mo ako, Cecil, kung talagang mahal mo ako, Judith, susundin mo ang lahat kong mga utos. Yun ang barometer, yun ang litmus test ng pag-ibig sa Diyos. Yun ang batayan ng pagsunod sa Diyos, ang pagmamahal sa Diyos, yung pagsunod sa Diyos. Kasi kung di ka sumusunod, tapos sabihin, mahal kita, kasi di ka naman sumusunod, babali, wala. Tama ang sabi ni Pastora Madeline. Lip service, talk is cheap. Pastor, susunod ako, pero wala ka naman. Gagawin mo ba to? Opo. Tapos mamaya, pag inaasahan ka, hindi ka darating, hindi mo tutuparin, wala. Ang pag-ibig sa Diyos ay katumbas ng ating pagsunod. Ano pa ang mapapag-aral natin dito mga kapatid? Ang sabi pa rito mga kapatid, I think may nakapagsabi nito kanina, is that continuing in God's love will mean that they will keep themselves separate from the ungodly influences around them. And they must keep unspotted from the world. As you may remember mga kapatid, yung sa case ni Balak o ni Balaam, di ba? Hindi masumpa was it Balak? Sino yung propeta, Sister Marivic? Sino yung propeta na yan mga kapatid? Si Balak, di ba? Si Balak po, Pastor. Si Balak. Hindi niya masumpa, Brother Matt, ang mga Israelita Di ba? Hindi niya kayang sumpain. Sabi ni Balak kay Balaam, paano ko susumpain? Mga pinagpahala ng Diyos.
Kaya huwag kayong maniniwala kung ikaw ay isang Kristiyano na Sister Erlinda, hindi tatalab sa iyo ang kulam. Kaya kahit magpunta ka ng Sorsogon at magtuturo sila ng mga... Alam mo yung pag nagpunta ka ng Sorsogon, Sister Chami, di ba? Sabi nila, pag nagtutundo sa mga yung maliliit na mga manika, hindi tatalab sa iyo yan, Sister Marivic. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Walang tinatalaban yan. Pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi tatalab sa iyo ang sumpa ng tao. Amen ba mga kapatid? Walang sumpa ang tatalab sa iyo. Now, ang sabi ni Balak, hindi ko pa kayang sumpain yan. Kaya ang ginawa na lang ni Balak, para makuha niya ang perang ibabayad ni Balaam, ganito ang gagawin natin. I-impluwensyahan natin ang mga Israelita na yan para magalit sa kanila si Yahweh. Ito naman mga Israelita, natukso sa mga kagandahan ng babae. Yan, nagalit sa kanya ang Diyos. Kaya sabi ni Brother Joshua, Brother Matt, wag lamang ninyong, yung pagsunod ninyo sa Diyos, ibig sabihin, hindi dapat hihiwalay ka sa sanlibutan. Ganun ang barometer niyan mga kapatid. Ganun ang takbo ng isang Kristiyano. Kasi Sister Judith, madaling bumalik. Sister Elaine, madaling bumalik sa dati mong pagkatao. At sabi ng Bible, ang mga ganun ay parang aso. Inhalimbawa sa aso. Yung mga aso nga naman, yung sinusuka, kakainin uli nila. Isinuka mo na yan eh. Kaya yun ang definition mga kapatid. Ang born again is not just attending a born again church. A true mark of being a born again ay ang 360 degree turning away from who we were. Yung paghiwalay sa daigdig. Yung hindi yung paghiwalay. Kasi kailangan mo nang himiwalay. Hindi ka pwedeng sumusunod sa Diyos tapos yung dati mo pa rin ginagawa. Hindi pa pwede. Isa lang. Kaya sabi ni Brother Joshua sa kanyang mga huling pinaling sinabi niya, sabi niya na, basta ako, as for me and my house, we will serve the Lord. At yung serve the Lord na yun, Sister Marivic, ay Diyos lang. Kasi tama sabi ni Brother Johnny kanina na may mga tao na we will serve the Lord and we will serve other churches. We will serve the Lord here, sa Westminster Cathedral. Sa linggo, nasa Westminster Cathedral. Sa hapon, nasa Hillsong. Sa gabi, nasa Maranatha. Abay, kapatid, nasa langit ka na, nasa ibabaw ka na ng alapaap. Maraming ganon. Pero hindi ganon ang paglilingkod, Brother Matt. Isa lang ang pipiliin mo. Maganda magkaintindihan na. Ngayon pa lang, saan ka ba talaga patungo? Ano pa talaga? Yun ang essence ng sinabi ni Brother Josh. Ang sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord only. Only. Walang sinabing we will serve the Lord and we will serve other gods as well. Kasi may mga tao, ay nahihiya kasi ako sa yung mga kasambahay ko kasi mga iglesia. O di, pag nandiyan ka, sige, iglesia. Pag ito naman, ano naman. Lahat pinapakisamahan. Mas mahirap yun. Kasi lahat na, wala ka na mapuntahan. Mahirap sa isang taong walang paninindigan. Pero si Joshua, he stood by his moral principle and spiritual principle na ang aking sambahayan ay maglilingkod, susunod sa Diyos na buhay. Amen? Hindi pwedeng ganyan pupunta dito, lulubog, lulitaw, pupunta sa kanan, pupunta sa kaliwa. Mahirap yung ganong pananampalataya. Wala kayong pupuntahan yan. Maganda sa isang Kristiyano, tuwid lang mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Diyos. Bakit, Brother Matt? Ang sabi ng Panginoon, kailangan mong himiwalay sa sanglibutan. Ano bang ibig sabihin ng paghiwalay sa sanglibutan? Yung hindi na pagawa ng dating ginagawa natin. Kung ano man yun. Alam mo na yun. Alam na natin lahat yun. Hindi ko na kailangang i-explain. Hindi lang yun yung pagsayaw sa FM na, bagay, maganda rin yan. Gusto ko rin sumasayaw-sayaw talaga. Pero alam mo yung dati mong buhay na alam mong hindi nalulugod ang Diyos. Alam mo na yun eh. Kaya actually nga, sabi ko nga, alam mong church, fellowshipping lang talaga eh. Reminders lang. Bakit, Sister Marivic? Alam na naman natin ang dapat natin gawin. Hindi na kailangan sabihin ng pastor araw-araw. Dapat
Hindi naman kami mga magulang dito para sabihin sa iyang tama at mali. Hindi. Fellowship lang ito. Parang, oh, kapatid, ganito sabi ng Lord, ha? Reminders. Bakit? Alam naman natin ang dapat natin gawin. Alam natin ang magpapasaya sa Diyos. Dapat alam mo yan. Bakit? Banal na Espiritu, Brother Matt, ang lulukob sa iyo eh. The Holy Spirit Himself will tell you whether you are doing right or you are doing wrong. At alam mong pag may mali ka na, umalis ka na dyan. Kaya sabi ng Panginoon, humiwalay ka. You have to get rid, run away from the world. Bakit? Sabi ni Brother Josh, ipinaalala niya. They shall be snares and traps to you, and scourges on your sides and thorns in your eyes until you perish. Ang sabi ni Brother Josh, bakit? Sa sanlibutan, magiging tinik yan sa iyong mga mata, magiging mga kahapisan ng iyong espiritu, at ikaw ay ibubulid niyan sa kapahamakan. Magpapahamak yung mga sanlibutan na yan. Mabuti ka ng tao eh, nakilala mo na ang Diyos. Alam mo ba may nakapagsabi na, Sister Cecil, na ang pinakamalakas daw na iyak sa langit ay ang mga taong nakakilala sa Diyos at tumalikod. Malakas ang iyak noon. Alam mo nanalo ka, alam mo Sister Mercy, tumaya ka sa loto na 1, 2, 3, 4, 5 at tinayaan mo. Na sa loob ng 10 taon, araw-araw kang tumataya at hindi ka tumama. Pero nung araw na yun, hindi ka bumili. Yun lang araw na yun. Nahuli ka lang, nasaraduhan lang ng lottery. Hindi ka nakabili. Nung araw na yun, tumama ang 1, 2, 3, 4, 5. Ano ang gagawin mo? Diba? Ganong feeling. Siguro masigit pa doon. Yung nakilala mo ng Diyos. You have tasted the sweetness, the beauty, the goodness, the love and the care of God. Pero, tumalikod ka. Amen ba? Naalala mo yun sa Facebook, Sister Cecil, na yung asawa ng gobernador, may mag-asawa na nag-drive sila sa isang gasolinahan, nagpagasolina yung babae at yung lalaki mag-asawa, lumabas yung babae. Sa Maribik. Nagkarga ng gasolina. Sabi nung lalaki, hey, sweetie, nung bumalik na sila sa kotse, Sister Mercy, nag-drive na ulit sila. Sabi nung lalaki, sweetheart, I can't help it but notice that you could not take your eyes off that man, yung gasoline boy. I think, sabi nung lalaki, I think, ex mo ba siya? Sabi nung lalaki, ex mo ba siya? Sabi ng babae, oo. Sabi niya, swerte ka. Sabi niya, swerte ka. Malas niya. Hindi ko napangasawa niya. Sabi niya, bro mo, kung napangasawa mo yun, yung gasoline boy na yun, di sabihin, asawa ka ng gasoline boy. Oh. Kita mo? Ngayon, asawa ka ng gobernador. See? Bakit natin sinasabi mga kapatid? Mahalaga sa isang Kristiyano mga kapatid na pinapahalagahan natin ang paghiwalay. Yan ang sinasabi Brother Matt. Magbubulid yan eh. Magbubulit sa atin sa kapahamakan until we perish. Natikman mo na ang kabutihan ng Diyos. Natikman mo na ang pag-ibig ng Diyos. Huwag ka nang babalik. Make that decision not to go back. And then at the last verses mga kapatid ng Joshua 23. Mga kapatid, last 15 minutes. O last 10 minutes mga kapatid. You know in all your hearts and in all your souls that not one thing has failed. Pinatunayan ni Joshua sa kanila na isa man sa pangako ng Diyos ay walang nabigo. Walang nabigo. Walang hindi ginawa ang Diyos. You see mga kapatid, naniniwala ako na walang salita ng Diyos, walang pangako ng Diyos sa inyo mga kapatid, ang hindi gagawin ng Diyos.
Amen ba? Naniniwala ako na lahat ng mga pangako ng Diyos, lahat ng mga isinabi ng Diyos, lahat ng isinulat ng Diyos sa Biblia, at lahat ng narinig mo, lahat ng mga pangarap mo, yan ay gagawin sa iyo ng Diyos. You have to keep believing, mga kapatid. You have to keep believing na lahat ng mga pangako ng Diyos, sabi ni Brother Joseph sa kanila, you know in all your hearts and in all your soul that not one thing, not even a single word of God has failed. Walang salita ng Diyos ang hindi mangyayari sa buhay mo. Amen ba, mga kapatid? Na mga kapatid, papatuloy ako sa Joshua 24 very quickly, mga kapatid, for the last 10 minutes, mga kapatid. Verse 24. Namatay si Brother Joshua 110 years old. Tama na yun, mga kapatid. Pag kayo naman yung mga 110 years old na mga kapatid, huwag na naman kayo magpapanalangin. Amen ba, mga kapatid? Bagamat siyempre, kung mahaba-haba nga, ipanalangin na lang, let thy will be done. Yan ang panalangin dyan. Hindi yung may nami kapatiran tayo, 100, mutik na siya sa nasa Guinness World Book of Record, 120 yata yun. Sabi niya, Pastor, pwede panalangin anak, mami ko. Ilang taon na? 120 po. Ano gusto mo panalangin ko sa kanya? Ayaw naman nating mamatay agad siya, pero kapatid, minsan, tayo lang naman na may gustong mabuhay. Ang magulang natin gusto na pumunta sa Diyos. Amen ba? Hayaan mo na. Para din maka-move. Amen ba, mga kapatid? At hindi porke nawala sila ay katapusan. Bakit? Ang sabi nga ni St. Paul, Sister Mercy, I have finished the course. Maganda sa isang Kristiyano, tinatapos ang kurso. Tapusan. Amen ba, mga kapatid? Yan ang sinabi ni Brother Joshua. Si Brother Joshua, napakagandang leader. Na, mga kapatid, ang sabi rito, God's faithfulness to the patriarchs. In verse 2 to 4, and Joshua said to all the people, thus says the Lord, God of Israel, your fathers, including Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, dwelt on the other side of the river in the old times, and they served other gods. Then I took your father Abraham from the other side of the river, led him throughout all the land of Canaan. You see, mga kapatid, mapapansin mo, Sister Maribik, that the father of Abraham is a worshipper of idols. Sumamba siya sa ibang Diyos eh. Pero ang Diyos din, kaya sabi ng Panginoon, lalayo ka sa mga makasalanan. Hindi pwedeng magkasama ang mabuti at ang masama. Kailangan mong umalis. Kaya sabi ng Panginoon kay Abraham, leave your forefathers and go to a land I will tell you. As you go along, I will tell you the place. Keep walking. Walang sinabi ang address ng Panginoon. Amen? Now, ang sabi ng Panginoon dito, your fathers dwell on the other side of the river in the old times. Through Joshua, the Lord reminded Israel that their forefathers came from the other side of the Euphrates River and worshipped pagan gods there. Sumamba sila sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Ayaw na ayaw ng Diyos yan. Nagtataka ako ngayon, Brother Matt. Until now, I'm really baffled. Why this religion propagated so much despite of the strict restriction ng Panginoon. Ayaw na nga ng Diyos na sumamba tayo sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Bakit itong mga ibang taong mga ito, mga Budismo na ito, mga Confucius na ito, mga Rizalistang ito, ayaw na ng Diyos yun. Nakasulat sa Bible. Bakit yun pa ang ginagawa? Amen ba, mga kapatid, Brother Ben? Sa Pilipinas, nakalagay sa Marikina, marami nang namatay dito, bawal tumawid. Nagtatawiran pa rin ang mga tao. Kung ano yung bawal laging ginagawa. Yun, mga kapatid, hindi ko maintindihan sa mga tao yun. Amen ba? May dapat gawin.
ayaw natin gawin. May isang matanda, brother Matt, tunod ako ng GMA7, sabi niya, ay, saka na? Tita, lola, maganda ho itong AstraZeneca. London-based ho ito, gumawa doon, Oxford. Magagaling na mga matatalinong tao. Magpaturok na ho kayo, magpa-inject na ho kayo, magpa-vaccine na kayo. Naku, saka na. Hindi ko na kailangan yan. Alam mo yung, ang sarap mong sa bunutan yung matatandang ganun. Ang sarap mong iumpog sa pader. Sabi ko, my God! Bakit itong mga tao ito? Diyos ko, my God. Alam mo, minsan mga kapatid, yung karunungan, minsan kasi may matatanda, mga bopis pa rin yan. Hindi porke matanda, matalino. May mga matatandang hindi marunong. May matatandang walang kinatandaan. May matatandang hindi kilala ang Diyos. May matatandang ganon. Ayaw, pag pinatanggap mo, tanggapin ho ninyo ang Panginoon. Naku! Ayaw ko na yan. Kung saan ako nagising, doon na lang ako. May mga bagay na ipinapagawa ang Diyos. Kaya minsan, ang matitigas ang ulo, ayaw ng Diyos ng ganon eh. Maganda sa tao, mga kapatid, ay tayo ay teachable, willing to learn. Amen? Sinabi ng huwag sasamba sa iba. Before God, then I took your father Abraham from the other side of the river. He reminded, yung mga Israelita, mga kapatid, ni-remind ng Panginoon, ipinaalala ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan kay Abraham. God's goodness was shown from the very beginning of his dealings with Abraham and his descendants. Pinakita na ng Panginoon yun. Hanggang sa we went to Moses, and then we have seen the exit of the Israelites sa Egypt, yung tinatawag nating Exodus, yung massive exit ng mga tao. And then ipinakita ng Panginoon, God's faithfulness in the wilderness. Naging tapat ang Diyos eh. Wala ka nang sasabihin sa Diyos. Tayo mga kapatid, sa atin sa mga, dito sa Maranatha, London, I'm aware of the time mga kapatid, 10 o'clock na. Pero bigyan pa ako ng kapatid ng mga 5-10 minutes. Marami sa atin sa London mga kapatid, taon na dito, dekada na dito. Amen ba? Sister Cecil, 17 years. Amen ba? Yung iba dyan, 18 years. Yung iba dito, 20 years. Maraming panahong tayong iningatan ng Diyos. Maraming taon tayong itinago ng Diyos. Si Brother Nick, nung pumasok ang pulis, Sister Arlene, kaya sabi mo yan kay Brother Nick, yung pagbabago sa kanya, huwag siya makakalimot sa Diyos. Sabi mo kay Brother Nick, Sister Arlene, dapat lagi sumisimba sa Diyos. Amen? Dapat lagi siya nandyan. Pag binigyan kayo ng pagpapala ng Diyos, huwag kayong makakalimot. Brother Ben, dapat nandito kayo palagi. Huwag kayong mawawala. Lalo na kayo. Beneficiary kayo ng Diyos eh. Ibig sabihin, ginantipalaan ka ng Diyos. Pero maraming tao nakakalimot sa Diyos. Pag nabigyan na, wala na. Pastor, magkabisa lang mo ako, araw-araw ka na sa church. Diyos ko, my God. Huwag ka na mangangako. Hindi naman akong pangangako. Ano sino kang niloloko natin? Si Pastor Don ba? Hindi naman ako. Kung kayo nakakatulog nangako kayo sa simbahan o kung ano-ano, kaya hindi ako tumatanggap ng gano'n. May nangako sa akin, Pastor, magkabisa lang ako, magbibigay ako ng gano'n. May nangako sa akin siguro. May nangako sa akin na pag nakabisa ako, magbibigay daw siya ng 10,000 pounds. Sabi ko, kapatid, wag. Ayaw ko niyan. Una, baka hindi mo magawa. Pangalawa, hahanapin ng Diyos yan. No. Hindi yan para sa akin. I-keep mo yan. Ayaw ko niyan. May nangako sa akin ng ganon. Kinorner pa ako sa pastor, magkabisa. No. Keep it. Hindi natin kailangan. Ang church, mga kapatid, ay nakakasurvive. Dahil marami tayong mga tapat na mga anak at mga lingkod ng Diyos na nagbibigay ng kanilang mga katapatan, mga tithes and offering. Kaya itong church na ito, mga kapatid, ay hindi maghihirap. Amen ba? Palakpakan natin ang Lord sa mga tithers and supporters ng Maranatha Church. Amen ba? Kaya, Sister Arlene, dapat hindi lang ikaw ang nandyan, dapat si Brother Nick. Huwag nang nagtatrabaho ng linggo, wag. Why? Mga kapatid. Tapat ang Diyos, Sister Risa.
Iningatan ka ng Diyos. Si Brother Nick, may pumasok na pulis. Dapat mahuhuli na siya. Hindi siya nakita. May tagibulag. Bro mo, hindi siya nakita ng pulis. Pag pindot niya, nagbukas ang pinto, nakababa agad siya. Brother Matt. Sa bagay, mali talaga si Brother Nick. Baka hindi nga siya makita, pero... Amen ba? Tapat ang Diyos, Sister Mercy. Gumagawa ang Diyos. Kaya kita mo si Balak, di ba? Kaya Balak maganda ang bagay sa kanyang pangalan niya, Balak. Yung Balak niya masama. Oh, nung pupunta sa kay Haring Balaam, nakikita ng Diyos, Sister Mercy, ang nilalaman ng ang balak ng kanyang puso. Si Balak, kita ng Diyos ang balak ng kanyang puso. Alam ng Diyos na yung balak ni Balak ay kuhanin ng perang ini-offer ni Balaam. Kaya nagpadala ang Panginoon ng anghel. O lumakita ng asno, yung anghel, bumalik yung asno. Oh. Gustong patayin ng anghel si Balak. Kita ng Diyos ang ating puso, Sister Flor. Kita ng Diyos. Akala mo nakakapagtago tayo sa Diyos? Hindi. Nakakapagtago ka sa tao. Pwede ka magkunwari sa tao. Pero ang Diyos ba, nakakapagkunwari ba tayo? Pag natutunan niya yung ganyang prinsipyo, mga kapatid, pag nagkaroon kayo ng ganyang prinsipyo na hindi ka makakapagtago sa Diyos, magkakaroon ka ng maturity, magkakaroon ka ng totoong pag-ibig sa Diyos. Makikita mo na, ito pala ang sinasabi ni Pastor Don, na malibang ako'y magkaroon ng pagbabago sa buhay, malibang ako'y hindi ako makakapagtago sa Diyos. Kasi tapat ang Diyos sa iyo eh. Wala kang masabi sa Diyos eh. Amen ba? Ito ang sinasabi ni Brother Jay kanina. Huwag naman yung sa umaga nasa ganung church, tapos no. Yan. Mayroon din yung pakitang tao eh. Alam mo kaya ayaw kong bumili ng mga fake. Sample, bibili ng, di ba meron tayong sabihin na fake it until you make it. Gusto ko Brother Matt ng Rolex. Gusto ko talaga. May nagsabi sa akin na, Don, bumili ka ng fake na Rolex. Ayoko nga ng fake. I want a genuine. Sabi niya, wala naman makakaalam pag suot mo na yung Rolex na fake. Wala makakaalam na fake yon. Ay ako, alam ko. Alam kong peke ang suot ko. Amen ba? Kayong iba mamimili sa baklaran, wala namang alam, nasa nagdadala yan, kahit na. Ang suot mo, baklaran. Ang suot mo, galing Tutuban. Galing Divisoria. Iba ang galing Debenhams. Iba ang galing Primark. Pag Primark, yan, isang suot, isang laba. Pero pag ang gamit mo ay totoo, ang iyong paglilingkod ay totoo, ang sarap. Bakit? Maganda ang tao ay totoo. Maganda sa tao ay totoo. Pagkausap mo, totoo. Ano ba sabi? Ano ba talaga? Oo ba talaga o hindi? Oo. Oo na. Ang mga Pilipino kasi pagkausap mo, oo na, pero hindi. Medyo ganyan eh. Ano ba talaga? Amen ba? Tapat ang Diyos. Hindi tayo pinabayaan. Si Mami Josie, 21 years na. 20 taong itinago, Brother Matt, 20 taon. Buruan mo yan. Nagja-jogging pa ako nun sa natatandaan ko, 2013 niya kinasal kay Brother Les. 2013, Brother Matt. Nagja-jogging ako sa may Hyde Park. Sabi niya, Mr. Magsino, yes. Who is this? Mr. Magsino, I'm Josie. Ano po may paglilingkod ko niyo? Ay, attorney, nandito po ako sa registrar. Ikakasal na po ako ngayon na. Ngayon na? Anong gusto mong gawin ko? Pwede mo pa kayong maging abay? Abay! Kapatid, naka-jogging pants. Kahit na po, okay lang po yun. Naku, pagpunta ko, Brother Matt, may mga kotse, may mga police car. Yun pala ang gusto ni Sister Josie. Kaya ako gustong papuntahin daw si Sister Chami para meron siyang backer. Sabi niya, my God, ang katabi ko mga nakabotay, mga nakapip, may mga trahe ang haba ng mga gown. Ako sabi ng mga tao, tinitingnan ko mga tao kasi nakahood pa ako. Tapos, sabi niya, is this your visitor? Oh, hey, he's my solicitor. Hi, attorney. You see mga kapatid. Pero itinago tayo ng Diyos. Amen ba? Si Sister Maribik. Kaya Sister Maribik ngayon, ibang-iba ang mukha niyan.
Iba ang korte ng mukha. The first time I saw her, mga kapatid, my God, parang isinulat parang si Amor Solo na pagkaitim-itim ng mukha na laging bagsak ang mga ganito, mga kapatid. Hindi makilala. Laging balais, laging depressed. Lahat ng application, sablay. Kaya ang tawag sa kanya, reyna ng sablay. Lahat ng applyan, sablay, mali. Palpak. Oh. Pero tapat ang Diyos. Sino naman tayo para hindi ibalik sa Diyos ang kanyang papuri? Sino naman tayo para tumalikod? Amen ba, mga kapatid? Sabi ni Brother Joshua, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi tayo pinabayaan. Over the 40 years, God has been with you. Sabi ni Brother Joshua, walang kaharian ang nakapanagumpay sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, ipapangako ko, papasok kayo ng promised land. Yes, maraming nangyari along the way. And it is the will of God. Kasi ginawa ng Diyos yan eh. Kung hindi naman talaga yung will ng Lord, hindi sana wala. Sana hindi nangyari yun, pero natupad ang pangako ng Diyos. Amen ba? Kaya ako naniniwala, Sister Arlene, nakikinig ka ba? Sister Arlene Lusong. Amen. Naniniwala ako na walang pangako ang Diyos ang hindi gagawin sa atin. Amen. Na mga kapatid, konti na lang. Tapusin na natin ito para tapusan tayo. Yung kabutihan ng Panginoon. Lagi mong aalalahanin yun, mga kapatid. Sabi rito ni Brother Joshua, serve God. Serve the Lord. With sincerity and in truth. Kaya pag naglingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid, talagang totoo. Hindi yung pakitang tao. Amen ba? May mga nag-aatin. Nandiyan ba si Pastor Don? Ay, naku, nasa Pilipinas. Ay, di. Next week na lang ako mag-aatin. Wala pala siya eh. Kaya mga pastoral sa pastor, huwag mo na sasabihin na aalis ka kasi mga ngalahati ang church eh. May mga ganun eh. Nandiyan ba si Pag wala si Pastor Don, cancel ang mga No, Sister Cecil, ang paglilingkod sa Diyos dapat sincere, mga kapatid. Kailangan sincere. Yun ang sabi ni Brother Joshua dito. Kailangan pag naglingkod, Brother Matt, tapat. And truth. Tapat at totoo. Hindi yung, nandiyan si Pastor Don para makita niya ako. Pakitang tao. Sino ba magbe-bless sa atin? Pastor Don ba? Si Bishop ba? Si Pastora ba? Hindi naman. Ang magbe-bless sa atin ay ang Diyos. Siya rin ang magbibigay ng gantimpala sa mga taong naglilingkod ng may katapatan at may katotohanan. Bukal sa puso. Amen ba? Pag nagluto, kailangan masarap. Pag hindi masarap yan, baka hindi bukal sa puso. Amen ba? Kaya pag nagdadala ng pagkain, walang kumakain kasi baka hindi bukal sa puso. Naku, ito na naman. Group 2 na naman. Kag-group 2 lang yung last week, di ba? Ano bang group yung last week? Huwag tayo ng last week noon. Tayo na naman ngayon. Ano ba naman kung araw-araw kayo magluto? Sabi nga ni Sister Flo, kahit daw linggo-linggo may lechon eh. Pero nakapagdala na ba si Sister Flo ng lechon? Wala pa yata. Natapos na ang 2020, nagbanibagong 2020, mag-2022 na. Amen ba? Kahit araw-arawin natin, mga kapatid, binago na Diyos ang buhay natin eh. Amen ba, mga kapatid? Kailangan sincere at totoo. Kailangan maglingkod sa Diyos. Lalo na yung mga nabiyayaan. Sister Arlene UK, Sister Arlene Eliza. Yung mga nabiyayaan, nabigyan ng Diyos. Tama si Brother Ezekiel. Diba? Sabi ng Panginoon, prophesy, do you see these bones? Sabi ng Panginoon, prophesy to these bones. Magbigay ka ng isang hula sa mga butong ito at gagawin ko, bubuhayin ko sila. Nung binuhay sila, Brother Matt, nagkaroon ng laman, ng tendons, ng flesh ang mga skeleton. Nabuhay ang mga skeleton. Naging alagad ng Diyos. Naging sundalo ng Diyos. Hindi lang sila nabuhay, tapos umalis na sila. Ganun ang mga taong binigyan ng buhay. Pag nabuhay kayo, maglingkod kayo ng may katapatan at may katotohanan sa Diyos. Amen. Hindi na kailangan i-instruct. Maglingkod ng may katotohanan. Binago ng Diyos ang buhay natin, mga kapatid. Yun lang ang may babalik natin. Ano pa ba?
Ano pa ba kaya nating ibigay sa Diyos? Meron ba? Hindi namang meron tayo ngayon, eh, galing din naman sa Diyos. Ipinabalik mo din lang naman sa Kanya yung ating mga tithes and offering. Kaya hindi natin ipagmalaki yun. Kaya kailangan mga kapatid, kailangan ng may sincerity, tapat, at may katotohanan. Amen ba? Pag nagpapaawit ka, tumutugtog ka, nagluluto ka, nagwawalis ka sa church, naglilinis ka ng toilet, naghuhugas ka ng pinggan, totoo. Amen ba? Hindi pa naghuhugas sa church, kailangan nagbabagsakan, pati mga plato, basag. Kaya pag tinignan namin, Sister Linda, ilan na ang plato? Naku, pastor, wala na tayong plato, nabasag lahat ni Sister ganito. Eh bakit tinapon? Ano kala niya doon, ano? Disposable? Yung mga babasaging mga pinggan, lahat basag. Amen. Kasi pag naghuhugas, babagsak, bagsak, bagsak. Hindi lahat basag. Amen ba mga kapatid? Mahalaga mga kapatid ay totoo sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, konting-konti na lang po ito. Mga 3 oras na lang mga kapatid. Marapit na. Inulit ni Brother Joshua rito, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Maganda yung decision ni Brother Josh. At sinabi ni Brother Joshua yon, Sister Mercy. Not only for him, but as for me, and as for my family, we will serve the Lord. Maganda yung ganun, sama-sama. Kaya natutuwa ako kay Brother Matt, yung kanyang asawa, yung kanyang anak sa Pilipinas. Kahit wala si Brother Matt, nandoon ang kanya. Anong sarap niyan mga kapatid? Ang sarap niyan. Yan ang pinakamasarap sa buhay. Yung sama-sama kayo nagdilingkod sa Diyos, walang kasing sarap. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, mas masarap pa sa adobo ni Sister Arlene. Walang sinabi mga kapatid, ang isang pamilyang naglilingkod lahat sa Diyos. Ipakilala ninyo ang Diyos mga kapatid sa inyong mga kapatid, sa inyong mga magulang. Ito rin sinabi rin dito ni Brother Joshua. Nagkaroon siya ng warning sa mga light commitment. Alam mo yung light commitment, yung okay, tatry ko. Kaya ako ayaw ko ng ganyan mga salitang itatry ko. Pag narinig ko yung itatry ko siya, bibitawan ko ng phone, iiwanan na kita. Ayoko nung ganung mga salita. Itatry ko po. Alam mo na, yung try na yun, hindi yun magkakatotoo. Kaya binigyan ng mga babala ni Joshua ang mga taong light committed. Ayaw ni Joshua ng ganun. Dapat isa lang. Ano ba talaga? Sa kaliwa ka ba o sa kanan? Kaya sabi ni Brother Joshua, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at hindi ka pwedeng maglingkod sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Mga kapatid, nasa last verse na ako, konti na lang ito. Dito namatay na si mamamatay din eh. Halos sabay namatay si Joshua at si Eleazar, no? Mga kapatid. The death and burial of Eleazar, the son of Aaron, died. Lahat tayo mamamatay. Kaya nagkaroon ng renewal mga kapatid. Kaya sabi ni Brother Joshua, you are a witness, and this stone shall be a witness. Now therefore, put away the foreign gods which are among you. Sabi ng Panginoon, sabi ni Brother Joshua, okay. Sabi niyo, susunod kayo sa Diyos. Sige nga. Sabi ni Brother Joshua, alisin nyo, itapon nyo na yung mga foreign gods. Yung mga Diyos-Diyosan na yan, itapon na yan. Nagkaroon siya ng call to action. Kung talagang sumusunod ka talaga sa Diyos, sige nga, gawin mo nga. Yun ang basihan doon. Amen ba? Hindi yung gagawin ko. Ang sabi ni Joshua, kung talagang susunod kayo sa Diyos, sige nga, alisin mo nga yung mga foreign gods, sumunod ka sa Diyos. Yun ang pagsunod sa Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo, nung makita ko, nung nakarating ako kay Sister Elaine na bahay, nagpunta ako sa bahay niya, Brother Matt, may nakita akong, maganda naman yung Jesus Christ na may tinik. Alam mo, sabi ko, Sister Elaine, para mawala ang sumpa sa bahay mo, alisin mo ito. Alam mo, ora mismo, nawala yon. Hindi siya nagdalawang isip. Bakit?
natanim sa kanyang puso ang pagsunod sa Diyos. You see, mga kapatid, sa linggo, mga kapatid, inanyayahan ko kayo, on our 41st year anniversary, and the birthday of our very own Reverend Pastora Estelita Magsino. Palakpakan natin, mga kapatid, ang ating pastora, mga kapatid. And of course, yesterday, Brother Jay, it was your birthday. Alam mo, ang mga May talaga, mababait yan. Si Sister May, mabait. Si Sister Brother Johnny, May. Si Pastora May. Sa Sunday, mga kapatid, we will discuss why obedience is important to God. What benefit does God get out of our obedience? Mga kapatid, it's a profound teaching that really changed me. That really changed my perspective about God. Kaya mga kapatid, hindi ko ituturo muna ngayon, pero sa Sabado, mga kapatid, sa Sabado ng oras natin, or linggo na, of course, maga na yan, ng linggo ng madaling araw. Pero mga kapatid, I am inviting you, mga kapatid, to attend our 41 years anniversary, mga kapatid, and huwag kayong mag-alala, mga kapatid, at yan ay magiging live. Gusto ko, mga kapatid, na makita ninyo, malaman ninyo, ang kahalagahan, anong benefit ng Diyos. Not our benefit, anong benefit ng Diyos when we obey. Amen, mga kapatid? So, mga kapatid, hanggang doon na lamang, Brother Jay. Back to you. Mga kapatid, bago tayo magtapos, alam kong wala tayong cake. Brother Matt, can we unmute ourselves? Mga kapatid, alam kong 20 past 20 na nga, 10 o'clock. Pwede ba tayong umawit ng happy birthday for our very own Pastora? Amen? Pwede ba tayong umawit, mga kapatid, ng happy birthday to Brother Johnny as well? At sa iba pang may birthday ng May, mga kapatid, let us sing. Sister Ami, can you lead us the singing of happy birthday? 1, 2, 3. To you, happy birthday. To you, happy birthday, Pastora. Happy birthday to you. Amen. Pastora, happy birthday po sa inyo dyan sa Amerika. Amen. At sa mga may birthday pa ng May, mga kapatid, hindi ko alam kung sino may birthday ng May. Amen. 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 Bishop, pwede po i-close na po ang prayer po, Bishop. Salamat po sa araw na ito. Patuloy po kaming natutuwa sa katakilan at pag-ibig sa bawat isa. Sorry po, Bishop. Na-mute po, sorry. Pagpalaan po siya at bigla siya ng ibahin ng karunungan at kaalaman. At patuloy mo siya pangunahan sa kanyang pagpatayo. Igawat po kayo ng sa inyong paspas pagpapala sa lahat ng mga kapatid na gumaganap ng tungkulin ito sa inyong banal na harapan. Ang biyaya ng Diyos at ang pagpapala ng Panginoon Jesus at ang pagigipisa ng banal na Espiritu ay sumatin ng lahat at ang bawat isang narinig ay magsabi ng Amen. Amen. Happy birthday to you. Amen, mga kapatid. Recording stopped. Sister Chi, okay na, anong nangyari kay Sister Chi? Sister Linda? Message ko po siya, hindi po sumagot eh. Wala pa pong ano. Hindi pa po tapos ito. Dito po na 3 o'clock na po. 3 o'clock pa, hindi pa po siya na-operahan eh. Tapos tumawag po kanina, 4 o'clock. I think nakapasok.
Pero ipinanalangin natin yan, Sister Joy. Ipinanalangin natin si Sister Chi ng ating main church, sa Maranatha Main, at saka ni na Pastora ng ating prayer warrior sa London. Mga kapatid, naniniwala ako na tayong lahat na may mga karamdaman ay pagagalingin ng Panginoon. Amen? Amen mga kapatid. God bless you all mga kapatid. See you soon. Pastor Saldi, Pastora Madeline, and Pastor Paul, Pastor Alvin, at sa lahat ng mga pastoral staff, God bless you po. Happy birthday to you. Happy birthday. Gusto mo yung paset? Meron pa sila? Come on. Bago ko naman. Ako, ayaw na din. Come on, Cherry's here. Come on. What is this green thing? Ah, Daddy. What are you doing now to the house, Daddy? What? To the house. You're making it like a